Magandang araw po. Kayo po ay nanonood o nakikinig sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Yung panahon kasi, nung unang panahon, nung nilalang Shadan, nagtakda na ng rules. Sabi ng Diyos, pwede mong gawin, pwede mong kainin lahat ng bunga dyan, huwag na yung nasa gitna. Kinain niya Eva yung bunga doon, binigyan yung Satan. Doon pa lang may pagkakamali na hindi sumunod yung unang tao sa Diyos. So hanggang ngayon yan, nangyayari yan. Mayroon taong hindi sumusunod sa rules. May rules kasi sa lupa. Gumawa ka ng mabuti, ng tama. Pagka nagkasala ka, parurusahan ka. Kaya lang, may batas na ginawa dito sa lupa. Diyos din naman nagsabi nun, yung batas na yun, yung 10 commandments, huwag kang papatay. Kaya sa batas, pag gumawa ka ng kasalanan, huliin ka ng pulis. Pero hindi ka dapat patayin, huliin ka lang. Tapos sandalin ka sa korte, yung judge ang hatol kung makukulong ka ng ilang taon o kung may hatol na bitay, nasa judge yun kung bitay ka. Kasi ngayon wala tayong naparusang bitay. Ngayon, yung mga mayor, yung mga leader natin, yung mga presidente, pinahintulutan ng Diyos yan na maging leader sila ng mga bayan, bansa. Ngayon gumagawa sila ng sarili nilang policy. Maaaring yung policy nila ayaw natin kasi bawal. Pero yun ang ginawa nila sagot naman nila, inaamin nila. Kagaya ni Digong, inaamin niya na sagot niya yung ginagawa niya pagpatay. Inaamin niya, pumatay siya ng pulis, nag-utos siya sa pulis na pumatay, protektado niya yung mga pulis. May mga kampon siya, yung mga pumapatay, yun yung kampon niya. Yung iba dyan, senador na nga yung ibang kampon Kaya lang, yung mga nangyari na yung tinatanong ngayon sa investigasyon, umiiwas na yung mga kampon Gusto nila si Duterte lang mapunta sa impyerno
Sila yung nautusang pumatay, hindi naman si Duterte ang pumatay na mismo eh. Although namin niya, meron din siya pinatay. Pero yung kampo niya na sumunod, na nagpatupad ng pagpatay, na pinilit nga, sabi nga ni Duterte eh, yung daw turo niya, nagturo pa rin yan sa academy. Sabi niya, palabanin niyo. Palabanin niyo. Kaya ngayon, kaya siguro ang natutunan ng pulis sa kanya na lumaban, piniti yung mga inuhuliin na lumaban. Ang tanong naman ng Tiberos, kung lumaban yun, kung yung mga baril yun, yung lumaban, 10,000 na balisong yung lumaban, may balisong, 10,000 o itak. Nasaan yun? Yung 10,000 na itak o balisong. Eh kung baril naman yun, nasaan yun 10,000 na baril? Eh wala naman tayo nababalita sa television na nakahilera yung daming baril. So ang hirap magpaliwanag. May namatay pero walang paliwanag. Assuming nga na talagang may pinatay yung mga pulis, wala. Wala nga lang record. Ayan nga yung inimbestigahan sa Senado. Pero si Digong mismo, sagot naman niya yung mga nangyari na maraming namatay. Sagot niya. Ang ayaw lang sumama sa kanya, yung mga kampo niya, mga duwag. Buti pa si Duterte matapang eh. Nag-aamon nga, mapunta sila sa impyerno eh. Parang sinabi niya si Lisa na kita tayo sa impyerno eh. Sabi ni Lisa ikaw na lang, wala akong ambisyon na punta ng impyerno. Sinabi yan mismo ni Lisa, ikaw na lang. Kaya si Digong, ang tanong na lang, pinayagan ba siya ng Diyos na gawin yung bagay na maglinis? Kasi ang gusto ng mayor, siya yung dating mayor, yung tumigil, sige. Yun naman tao, binigyan mo ng Diyos ng isip yan para malaman ko ano yung tama at mali. Ngayon, ayaw tumigil. Yun nga, umaantok siguro sa pagpatay na mali naman, walang dapat medyo proseso. Yun naman, handa si Digong na sagutin yun, yung mga ganun pangyayari. Handa siya makulong. Ano naman gusto natin gawin sa kanya? May batas namatay. Naman nga yung DOJ, bakit ang gagawin, walang ginagawa. So, yun po, no? Kung alam nyo yung nangyari, yung story sa Bible, alam nyo bang nag-uusap ang Diyos at yung Satanas? Kung nagbasa kayo ng Bible, kung naikwento sa inyo ng pastor nyo, si Satanas po, nakausap niya yung Diyos, tinanong siya ng Diyos, sa taning kalika rito, nakita mo, saan ka ba galing? Sabi niya, ikot-ikot ako. Sabi niya, nakita mo ba, sabi ng Diyos, nakita mo ba yung matapat kong lingkod? Sino po ba yun? Sabi niya, si Job. Yung gano'n ng Diyos kausap niya si Taning. Si Job po, matapat sa inyo yun. Hindi talaga, yun. Sa inyo yun, hindi ko yung makukuha. Kumbaga, sabi ni Taning, matapat, loyal sa Diyos. Hindi niya pwedeng, tawag rito, hindi niya ma-recruit para gumawa ng masama. Kaya sabi ni Satanas, ano kaya kung gawa natin ng patikman natin siya, masakitin natin yung loob niya, parang gano'n. Sige, sabi naman ng Diyos, pumayag huwag mo nang patayin si Job. Ano nangyari? Minsan, tanghaling tapat, kumakain siya po ang anak ni Job. Humangin ng malakas. Bumaksak at bubungan. Patay yung mga sa panganak niya. Tapos yung mga lahat ng mga hayop niya na mayaman yun so ninakaw.
kinuha ng mga tulisan. Tapos naghirap si Job. Ayan po yung story yan, ha. Ang pinag-usapan dito, pumayag ba ang Diyos na pumayag yung mamatay, sasaktan na si Job na iwag na patayin. Anong nangyari? Namatay yung 10 anak niya. Yung ginagawa ni Duterte, ang tanong, pumayag kaya ang Diyos dyan? Malamang pumayag, di ba? Naglilinis nga siya, siguro. Handa naman niya sagutin yung ginagawa niya Ang tanong lang dito, yung mga kampo niya, ayaw siya samahan pumunta sa impyerno. Samantalang si Digong, sagot nga niya hinahamon nga yung DOJ. Bakit nangyayari hindi niya pa ako kinakasuhan? Yan po yung katotohanan Ngayon, ang tanong ganito na lang. May mga investigasyon, tama naman yung mga investigasyon, tama, tinatanong, sumasagot naman yung si Digong. Tama yung mga ginagawa investigasyon kasi dapat lang ipatupad yung batas sa lupa, huwag kang papatay. At yung pulis, dapat niya pumapatay, ang trabaho niya na manghuli at dali sa korte, yung korte ang hahatol kung ano magiging parusa sa kanila. Tama lahat yan, yun ang due process, pero may mga nangyaring paglabag, yun ang inimbestigahan ngayon. So para tayo nanonood ng pelikula, saan pupunta yung nangyaring investigasyon na yan? Sa palagay nyo, pag natapos yung investigasyon na yan, mawawala yung mga illegal na droga. Ewan ko sa inyo. Sinong papatupad yan? Sino kayang Pangulo? Sinong tao kayang magpatupad ng mga darating araw wala ng krimen? Wala ng krimen. Mangyayari ba yun? Sa palagay nyo, mangyayari yun? Kahit sino ilagay nyo dyan, hindi mangyayari yun kasi ang tao nga, binigyan ng isip ng Diyos, free will. Gawin nila yung tama. Dahil pag nagkasala, sila gumawa ng kasalanan, parurusahan. Dito sa lupa, parurusahan natin nagkakasala. Nagnakaw ka, pumatay ka, may parusa yan. May parusa nga din yan sa langit. Pero kaya lang, habang nasa lupa tayo, ang sinusunod ng batas, yung batas sa lupa dito, huwag muna natin isipin yung batas ng Diyos. Dito pa lang may parusa ka na, may kulungan dyan. Kung gumawa ka ng pagkakasala, patay ka. Pag ngayon, kung walang nangyari yung mayor mo, patay ka rin. Kasi, yun nga pumapatay sila hindi lumabot sa korte. Inamin naman ito yan. So lahat po yan, na ang kabuuan, sa bari po ito, ang tanong, kailan ba mawawala yung krimen? Yung mga pagpatay, yung rape, yung pagnanakaw, kailan nga mangyayari yan? Kahit sino maging presidente, hindi po mawawala yan So parang malabas kasi normal na yung lahat yan Kasi nga, matigas nga ang ulo ng tao. Ang sinisisi natin, yung tao. Kasi yung Diyos mismo, yun ang tinitignan ng Diyos Pag nagkasala ka, di impyerno ka. Yun ang rules ng Diyos So, kung maraming namatay, nagkasala, bahala na ang Diyos sa lahat-lahat. Kung ang nagpatupad ng illegal sa lupa yung isang mayor presidente, di siya mananagot siya sa Diyos. Yun naman taong mga loko-loko na hinuli, ayaw magbago, mananagot din sila sa Diyos. So lahat, gumawa ka ng mabuti o masama, may kalalagyan ka, kay presidente ka o mayor ka o hindi, mamayang ka lang, lahat yan, may hatol sa dulo. Ang Diyos yung hatol. So, ganun lang ang buhay dito sa mundo, ano po, sa palagay nyo, magbigay po kayo ng komento dyan sa baba ng aking vlog. Kayo po ay nakikinig sa Danilo Dizon sa programang Opinyon, sa programa sa
Danilo Dizon TV. Pakapindot lang po yung ano dyan, yung sibol ng kamay. Parang tulong nyo na lang sa akin. Pakiclick po. At saka pakipindot lang po yung aking picture sa baba. At lalabas po yung subscribe. Pakipindot na rin po yung subscribe. Bilang tulong nyo na lang sa aking maliit na channel. Alam nyo po, bagong vlogger lang ako. Hindi ako pwedeng mag-live dahil mayroon po mga requirement para makapag-live. So ngayon, puro recording lang. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabuhay po tayo, mabuhay ang bagong bansa. Huwag po tayo gagawa ng masama para hindi tayo maparusahan ng dito sa lupa at ng Diyos. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless. Any other opening statements before I show the Wang Fu-Gui video and then we go into executive session? Madam Chair. Yes, Senator Joel, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. First of all, good morning to everyone, especially to our dear colleagues here in the Senate. Let me, on the onset, commend our chairperson for leading this committee and this committee itself for unearthing a lot of very important information and initiatives to introduce in aid of legislation in helping our legislators, especially here in the Senate, to come up with better laws, more effective laws that will govern our beloved country. Madam Chair, mahaba-haba na rin po yung bilang at dami ng pagdinig dito sa Senado sa issue ng POGO. I again still remember that time when I first called for in the Committee on Labor, Madam Chair, yung biggest human trafficking scandal doon sa Clark Air Base that led to the arrest and pagkakakulong ng dalawang commissioner ng Bureau of Immigration. Marami na hong nalantad dito sa committee na ito, dito sa Senado. Masasabi, Madam Chair, na nalantad yung pong pambabalahura ng mga kriminal sa ating mga batas at maging sa ating bayan. Sunod-sunod na po yung mga kaso ng human trafficking, even killings, prostitution.